demographic transition. The demographic transition theory is a generalized description of the changing pattern of mortality, fertility, and growth rates of societies move from one demographic regime to another. The term was first coined by the American demographer Frank W. Nolan to four stages of the classical demographic transition model. The first one is the pre-transition. So dito sa pre-transition, yung makikita niyo yung first. Sa pre-transition is the birth rate, which is the pink line, and the death rate, which is the blue line. So pareho silang mataas at mabago-bago sa pre-transition. Dahil hindi kakunti lang ang population growth. Halos stagnant sila. And kasi during this time, people had many children. Marami silang pero marami namamatay due to famine, sakit, at saka dun sa mga war. Parang balance lang, tapos mataas ang panganak, pero mataas din ang namamatay. So, and the stage 2 is the early transition. So, ang yung stage na natin, yung death rate starts to drop dahil sa improvement sa sanitation, healthcare, at saka sa food supply. Pero birth rate remains high. Kaya lumalaki ang population. Kasi madami may papanganak, pero konti na ang mamatay. Dito sa stage 2 na ito, which is the early transition. And the stage 3 is the late transition. Ang stage 2 naman is, ang birth rate dito is, nag-start na siya to decline. Kasi naging aware ng mga tao sa family planning. Diba? Nag-aware ng mga family planning ng time na stage na time na to. Meron din education, meron din urbanization. Dahil dito, bumabagal na yung population growth. Mas control na ang number of children per family. Diba sa ibang bansa, meron mga nagpapatupad ng one children policy. Kung familiar, meron kung familiar, nakalunok may title here. So, sa stage 4 naman is post-transition. Dito naman, low birth rate at low death rate. Stable na ang population. Sa ibang bansa, nagkakaroon na ng population decline kasi mas konti na ang pinapanganak kaysa sa namamatay. So, ayan, so yun yung ating mga stage 1, stage 2, stage 3, and 4. So, dito sa summary, dito sa blue line, ito yung represent as death rate bumaba from stage 2 onward. So, pink line, yung birth rate naman, nagsisimula sa mataas, then bumababa sa stage 3. Tapos, so yung total population, mabadalas simula, mabilis na rin, and then nag-slow down rin sa dulo. So, Okay, good morning po. I am Louie S. Mako and I am here to discuss about the common reasons for expatriation to fail. So here are the 5 common reasons para mag-fail ang expatriation. So before I start, who among you guys is familiar when it comes to expatriation? Expatriation po is yung employee ko is lumilipat na location para po magtrabaho or para po sa task na naka-assign po sa kanila. Well, okay. So when we say expatriation or expat, it's those individuals na who resides
or is given an international assignment to work on outside their native country po. So, moving on, so ang first common reason po para mag-feel ng expatriation is culture shock. Sino po pwede magbasahan ng number 1? Culture shock is often one of the most typical reasons for expatriate failure. It occurs where a candidate is not fully prepared for the new culture assignment, and the assignment requires them to be part of, whether there are language barriers, strict laws or customs, or even just a total unfamiliar climate and daily routine. While an element of this can be down to a lack of preparation or insufficient information, often the candidate just simply does not apply for the role based on his or her own personality and needs. Culture shock is most common assignments based in the Middle East, where, especially for women, laws and customs can be debilitating. Yet, for those candidates who are culturally flexible, these assignments can be greatly rewarding. So, culture shock is one of the most typical common reasons for expatriation to fail. So, nangyayari ito if a candidate or yung tao na nililipat sa ibang lugar is not ready, is not fully prepared para sa mga culture na pwede niyang ma-encounter. For example, language barriers, pwede niyang ma-experience yun. And of course, yung mga laws and yung mga kaugalian na hindi naman siya familiar dahil hindi naman talaga siya doon nakatira. And also, pwede rin because of lack of preparation or and hindi siya nabigyan ng detailed information about sa lugar na yun. And pwede rin naman na hindi lang talaga fit yung personality niya doon sa lugar or yung trabaho na binigay sa kanya. And mostly, nangyayari ang culture shock sa Middle East, especially for women. Since alam naman natin na yung mga laws and yung mga kaugalian na meron sa Middle East ay iba sa kung ano meron tayo. So, it can be really complicated. But there are also some people na tinatawag natin culturally flexible. Meaning to say, they are those people na it can be really easy for them to adapt to a new culture. So, number 2 naman is family stress. Sino po pwede sa there? International assignments are related to foreign families and often being hard. Allocating the entire family is difficult. There needs to be foreign decision made about schools, daycare, the partner's care, and even basic things like family matters. Language barriers and housing needs can become more complicated rather than just one person's ability to adapt to a new culture, defining the success of the assignment. It's an entire family. There are still opportunities and fantastic experiences to be had by sharing in an international assignment, but they are not without their risk. Family stress. Sabi dito, international assignments are already difficult for the individuals. Meaning kasi, doing international assignments, mahirap na siya if you're doing it alone. What more if you guys are going to relocate as an entire family? It's going to be even way more complicated because there's a lot of things na kailangan i-consider. For example, yung schools na hanapin, pangangailangan sa pang-araw-araw na pamumuhay, pangkalusugan, at para sa bahay. We need to consider those. And medyo mahihirapan kayo dahil you're not going to do an international assignment as by yourself. You're going to do it as an entire family. So lahat ng bagay magiging complicated. Although hindi rin naman mawawala yung mga experiences na maaaring masaya gawin, but since entire family nga kayo, madami kayo, hindi ka nag-iisa, medyo merong risk din na pwede natin na-experience. And number 3, the global mobility team. The global mobility, suitable and well-organized global mobility team are essential to the success of an international assignment. They are responsible for arranging all support for candidates, information about the local culture, transport, housing, school searches, social support, and many other vital aspects of daily life. If the team fails to supply adequate information or offer the right support, candidates can often sign up an assignment very different from what they were expecting, causing companies thousands in relocations. The global mobility team. A well-organized, isang maayos na global mobility team is something that they need for them to be able to attain success. Kasi ang global mobility team po, sila po ang nagbibigay ng information, nagbibigay sila ng information and ng support sa candidate.
So, ibig sabihin, if yung global mobility team, if they fail to do that, if hindi sila nagbigay ng adequate information and the right support sa candidate, maaaring hindi nila ma-meet yung expectation or mag-fail yung ginagawa nilang task. More on pa, pwede rin, in terms of relocation fees, maaaring mas mapamahal yung gagastusin nila since marami ang mali dahil sa hindi maayos na paggalaw and hindi masyadong organized yung global mobility. And further discuss the number 4 and number 5 is Mr. So, si De Los Reyes dapat yung mag-report ng 4 to 5. Since wala siya ngayon, ay sa akin niya na lamang pinasa yung report niya. So, babasahin ko na lang yung pinasa niya sa akin. Good morning, everyone. I am Santorin. I am employed for Good morning, everyone. I will be discussing the 2 remaining reasons in why expatriation fails. Before starting off with the 4th reason, I just want to ask this question. What do you feel when your boss or your teacher gives you too much tasks and responsibilities? Start the girl. Sir, siyempre po nakaka-overwhelm po. Thank you. So, ayan, yung tinanong ko ay connected sa 4th reason dahil sabi dito, kapag ang isang, yung 4th reason pala ay responsibility overload. Dahil sabi sa 4th reason or responsibility overload, kapag ang isang employee o candidate ay pinili for expatriation, they will more likely struggle with culture shock dahil nga they are currently in a new work environment. Bago sa kanila ang pakiramdam, kaya naman nangangapa pa sila. Trying to manage local staff can often be difficult because of the mismatches or hindi pagkakasundo between employees and local environments. Dito na papasok yung pressure, stress, anxiety, frustration, physical exhaustion. Ito lang naman yung mga possible na mararamdaman ang ingay ni Kim, kita dito. dahil sa overload of responsibilities. And with all of this, a candidate may mishandle the assignment which leads to expatriate pain. Last reason na tayo, yung poor candidate selection. Later on, the assignment is mostly based due to poor choice of candidates or yung mga ipapadala abroad for business purposes isn't a good fit for the task. Kapag nag-base lang kasi sa headquarters criteria at hindi sa kung anong need sa particular assignment or even the needs of the candidate, palpak pa rin ang mangyayari even though ginamitan na yun ang criteria. Ang pinapalit lang ito, hindi magiging successful ang expatriation if the company or corporation will send candidates that have competencies in critical roles. In choosing a candidate for expatriation kasi, assessing their technical skills is not only the one a company should look for. Dapat pati their cultural adaptability and interpersonal skills. Kaya naman, it's important that the supply of workers can meet the demand for certain skills and jobs or roles. Patay ko pa rin yung beauty So yung pasimple na lang natin. Yung responsibility overload, yung yung mga expat sa ibang bansa, dahil hindi sila pamilyar doon, nakakapalag din sila yung mga dapat nilang kapalag. At saka, kapalag siya sa huli, yung poor candidate selection. Lalo na kapag yung task naman nila ay hindi yung kanilang talagang eksaktong task nila dun sa sarili niyang bansa. Madali naman hindi. Gets niyo naman ba? Yeah. Madali naman tatapos yung lesson 11. Sa lesson 11. Ubusin muna. Luntokin muna, lunok. Luntokin mo muna yan. Sino may idea sa migration? Migration. Yes, Mr. From the way, nag-migrate tayo sa ibang bansa, in a purpose na kung magkatrabaho tayo or doon tayo manitira. Sabi dito, sa introduction, this chapter focuses specifically on international migration because of its international globalization, its significance in creating multi-ethnic societies.
International migration is not a federal part of globalization. So katulad ng sabi ni Mr. Leiron, ang migration daw is movement ng people. Kumbaga, lumilipat sila whether sa ibang bansa o sa ibang lugar. So sa tingin niyo po, ano pagkakaiba ng immigrant sa immigrant? Immigrant. Yes, Immigrant. Pinagkaiba po na yung pagdating po sa bansa o yung dumating sa bansa. Isa po yung immigrant is meron by yung letter niyo po muna, immigrant. Ito po is yung pag umalis ako ng Pilipinas, immigrant po ang tingin sa akin ng mga tao dito. Pag dumating ako dun sa bansang pinuntahan ko, ang tawag po nila sa akin is immigrant. Guess po? Ay, guess po. Sorry. So, ang immigrant po ay po yung mga taong umaalis ng kanilang bansa. Pero, sa immigrant, yung mga taong umaalis sa bansa, pero hindi lang siya sa bansa, pwedeng lumipat lang siya sa ibang lugar. Kapag naman immigrant, ay yung pumupunta sila or nag-e-enter sila dun sa bansa na yun. So, na-immigrant po pa ang kapag immigrant, whether it's aalis sila pupuntang country or pupuntang ibang lugar. Kapag naman immigrant, nag-e-enter sila sa country. So, ayun, sabi dito, people have many reasons why they might want to move from one place to another. These reasons may be social or political or environmental. For migration to take place, there are usually pull factors in play. Migration tends to be regarded as problematic. So, bakit ba problematic? Paano siya naging problematic? Paano nawas ng problem yung pag-migrate natin? Pag-alin? Pag-alin? Ang problem sa sarili. Kung ano yung naging problem sa pag-ipan? Siguro parang one of the problem din is yung culture shock problem sa ibang culture. Mr. Oliver? Ang problem po sa country po na Pilipinas sa country po na Pilipinas. Hindi po. And po, kung ano yung nagiging issue or problem na pag-migrate natin. Pag-migrate po, bakit siya nagiging problematic? Ma'am. Sige mo pa ito. Sige, Mr. Ray. Yung relationship sa family na nag-involve. Bakit na nagiging problematic? Pero Problematic. So, unang-una sa economic, pangalawa social or sa political. Sabi dito, something to be controlled and taken care because it may be about unpredictable changes kung may pagbabago na. Katulad ng sinabi ni Mr. Ambaka na nakukulong siya kung hindi tayo sanay dun sa kultura nila. Kaya pag lipat natin doon, may mga iba silang social norm and social values na hindi tayo sanay. Very napaka-kultura. Kaya kapag lumilipat tayo doon, hindi tayo agad-agad makakapag-adjust so nagiging problema siya. Sabi dito, since the earliest times, humanity has been on the move. Some people move in search of work or economic opportunities. So nagkakaroon sila ng trabaho o kaya oportunidad o kaya para doon na magpamilya o kaya mag-aral. Others move to escape conflict para makatapos ng mga problema. Kung kapag meron silang problema dito sa Pilipinas, dilipat sila doon para mag-start ng life or fresh. Persecution, terrorism. So, ang magiging cause po pala ay kapag may mga then or yung laban war ba, pero nagiging sila doon para mag-escape. Human rights violation. Still others who will respond to the adverse effects of climate change, natural disaster, or other environmental factors. Okay, so sa push factors, ang natutulak sa tao para umalis ay halimbawa walang trabaho, may kabuluhan o mahirap ang buhay. Kapag pull factors, humihila sa kanila yung papunta sa ibang lugar, nakapala sa opportunity or may peace and order or nandun yung pamilya nila. So, hindi lahat ng tao masaya sa migration kasi maraming nagtutuloy na problema katulad ng gobyerno ng mga bansa kasi hindi naman lahat ng gobyerno is perfect na ito sa Pilipinas na akala mo okay, pero may problema pa rin doon. Hindi naman perfect lahat ng bansa. Kasi hindi mo alam kung ilang nila or ano yung background nila.
migrants na refugees. Yung refugees, lumipat sila ng ibang bansa because of mga global problem, for example, is war. So, ayun po yung refugee. Tapos, asylum seeker. Pagkakaiba po ng refugee, ang asylum seeker ay same lang sila, pero ang asylum seeker, kumbaga nag-iintay pa sila ng approve na bansa na yun para maging refugee sila. Kumbaga hindi pa sila na nag-iintay pa lang sila, hindi pa sila totally refugee. So, ayun, sa undocumented migrant, para alam nila kung ano dapat bigyan ng tulong at ng legal kung sino dapat yung process pa. So, may mga lumilipat para ng trabaho pagkat buhay, may iba na gusto lang makasama ang pamilya nila, meron din gusto mag-aral or mag-abroad for education, then marami yung umalis dahil sa mga takot sa tulong ng international for like mga refugees na ayaw pa tayo ma-persecute. May iba naman pinatalsik ng mga sakuna gaya ng lindol, bagyo, or climate change. So, lahat yan, naging reason para lumipat sila. So, noong 2019, umabot sa 272 million yung bilang ng international migrants sa buong mundo. Grabe! Yan yung 51 million na mas... Yan yung, yung 51 million na mas marami kumpara sa noong 2010. Yung mga migrants ay 3.5 million. Grabe naman yan! Percent na... Grabe no? Na, ayun nga, at noong 1980, meron 2.3% lang. So, kitang-kita ang pagtaas. Bakit ang bakit? So, ibig sabihin niya, sa mga tao na ilang nakakaranas ng invasion. Either choice niya or by force. Pero hindi lahat ng migrants ay nagbo-volunteer, di ba? Naniniwala ba kayo? Yes! Bakit po? Bakit po hindi lahat? Alin? Hindi na siya migrants. Oo, like hindi siya voluntary. Kung hindi mo sa napipilitan na or kailangan. For my opinion lang po, siguro because of their necessity na out of necessity po nila. Kanya po, kailangan po nila mag-provide sa family nila ng pera or ng resources para mabuhay sila. And wala siyang choice, kundi kahit ayaw niya at gusto niya makasama yung family niya, wala siyang choice kundi umalis siya ng bansa kasi it's for the sake of their family and for their life. Ayun nga po, magpipilitan ka. Tapos, for the 41 million na internally displaced yung mga tao na lumilipat sa, hindi naman sa bansa, kundi sa lugar ng normal, o dito sa Laguna, nililipat sila sa Quezon, or Pampanga. Yun na, internally, yes. Tapos, ibig sabihin nyo, ang isipin mo yun na, hindi na sila basta-basta lumilipat kasi gusto nila, kundi dahil kailangan ng gamit. So, sino nga ba yung matatawag ng mga migrant? Sino nga ba? So, yan ang sagot ng UN Migration Agency. Ang migrant ay ang sino ng tao na lumilipot ng tirahan. Kumbaga, ito yung, wala siyang exception. Kumbaga, ito yung mga factor na kapag kahit nag-notice ito, consider ka na as migrant. So, unang-una, kahit ano pang legal status niya, migrant na siya. Kahit pa may visa siya or undocumented, consider na siya as migrant. Pangalawa, voluntary or involuntary, kumbaga kahit ayaw man niya o gusto man niya, wala siyang magagawa, consider na siya as migrant. Pangatlo, ano ang dahilan ng paglipat kahit man sa war o sa family, gusto magtrabaho, gusto ng mag-aral doon sa ibang bansa na yun, consider na siya as migrant, kumbaga hindi siya exception. Pangatlo, pang-apat, kahit gaano siya nagaling kanila doon kahit sa buwan, weeks, consider pa rin siya as migrant, hindi na yun naman exception. Basta umalis siya dahil sa isang tirahan at lumipat sa ibang bansa, migrant ka siya. Within the country or international, wala pinipili. So, this is my question. Ano kaya yung connection ito sa globalization? Yung migration, ano kaya yung connection niya sa globalization? Tumataas po yung labor po sa bansa na pinag-iinatan or yung yung mga tao sa Pilipinas na pumupunta po sa ibang bansa. Sa bansa ng pinilipatan nila, mas tumataas yung labor rate nila. Unlike po yung sa Pilipinas, nababawasan po. Since tao natin for manpower natin yung nabawas, tapos nalubat po sa demographic ng iba. Ano kaya yung connection ng migration sa globalization? Kasi
Kasi please magkaroon ng grateful kasi sabi ko yung mga nagmamigay na for example yung mga OFWs considered as migrant. So yung mga OFW doon of course nakakatulong din siya. Kasi doon sa country natin yung Canada, nakakatulong din po sila sa ano po ng bansa na pinagalingan. Kaya nakakapin po. So, ang nagiging effect nito ay kung lang sa labor, kapag pupunta sila doon sa ibang bansa, nawawala tayo dito ng mga nakakatulad mo, dumadami. So, sila yung napapakinabang. Sobra. Kaya nga ng kanta, May kanta. Maraming narsito sa amin, ngunit bakit tila walang natira, nag-a-abroad sila. So, ayun lang, simple lang. So, dahil sa globalization, mas mabilis na galaw ng mga tao, parang sa click ko lang, sa program ko lang, andun ka na. Kahit taga-Pinas ka, may kachot kang taga-Dubai, may jowa ka sa US, o kahit may pinsan ka sa Canada. At dahil dyan, nagiging ethnic ng mga kalipunan, at ibang kultura, dahil pa na lang magsasama-sama sila, walang exception. Ang bilis mo, go! So, medyo komplikado minsan, pero ganito lang Dandahan. ang mundo ngayon. So, ayun lang po mga Dandahan. part. At doon po nagtatakot sa mga Ang aking boses. Ang aking boses. Doon po nagtatapos Bilis. ang aking boses. Ang bilis mo. Mahaba pa, ang bilis mo. Eh, ano ka lang? Ilan ba kayo? Tatlo. 30 minutes lang. Ewan ko, wala pa tang 10 minutes na sa'yo. Ang bilis mo. Uy, ikaw ka tulong tayo. 172 million from 258 million in 2017. Female migrants constituted 48% of its international migrant staff. There are estimated 38 million migrant children. There are 4 international migrants are of working age, meaning between 20 and 64 years old. 164 million are migrant workers. Approximately 31 of the international migrants worldwide reside in Asia, 30% in Europe, 26% in America, 10% in Africa, and 3% in challenges in migration data. Migration data is often scattered and hard to compare. That's why the Global Migration Data Portal by IFO, or International Organization for World Migration, was created to give easy access to reliable, updated migration information for everyone. So meron po tayong 2 categories of migration. First is international migration. This refers to a change of residence within national boundaries, such as between state, province, cities, or municipalities. As international migrant is someone who moves to different administrative territories. Ito po yung mga nag-migrate po sa loob po ng isang nag-migrate po sa Philippines. So, sino po gusto magbigay po ng example? Ano po? Na international migration. Pupunta po ako ng ibang bansa po. International migration. International migration, yung ano nga kasi, yung international migration, ano? Sa isang bansa ka lang. Sa bansa? Internet po. Internet. Ano lang po ako. Punta po ako sa bahay ng aking minamahal. Pumunta sa bahay niyo. Internet migration po, kaya kung gaano kalapit, kung gaano kalayo, gano'ng katagal man po yung business, migration pa rin po ang tawag. Kilig!
Kinikilig ang reporter. Wala na. Wala na. Parang kayo ni Olager from Sariaya to San Pablo para mag-aral. Yes. Yun. Tama, patang-aral. Yeah. Si Mitsui dati, taga-Davao. Dati kayo. Tapos lumipat na sila. Tapos yung lumipat nila ay Mitsui. Kasama ka, Lloyd. Kasama ka nun, Lloyd. Taga Davao pa din. Masaya sila lumipat. Hindi. Yung lumipat. Ayan, 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 ayan. Coming from Mitsui. Yung lumipat na nanay ko dito, yung ngayon kanit ngayon ay yung mga kapatid. So, bali mga 20 years na mayor yung mga amang kapatid. Ano daw? Ano daw? Uy, anong amante? Uy, anong amante? Naka-video to. Pakinggan. Next po ay internal migration. Sino po gusto magkasal? International migration. International. Ayun na. International migration is first engaged in residence over national boundaries. An international migrant is someone who created welcome. International migrant is further classified as legal immigrant, legal immigrant, legal immigrant, and refugees. Legal immigrants are those who move with a legal permission of the receiver nation. Legal immigrants are those who move without legal permission, and refugees are those who cross the international boundary and escape persecution. So, yung international migration na po ay Kinikilig pa rin. nagiging tabo ng buong mundo. Then, halimbawa po, example, nandito nga sa Pilipinas. Halimbawa, example. Then, pupunta ka ng Korea, ng mga Pilipino, sa iba na mga Then, meron po tayo dito ang tatlo. First is legal immigrants. Sabi mo, takluban mo. With permission. Sino po gusto magbigay ng example? Huwag mo takluban mo ka mo. Legal immigrants. People who move with permission. Sino po magbigay ng permission? Sige po, magbigay ko ng example. Halimbawa po, di ba yung marahagad ng mag-work abroad? Then, meron daw yung asikas mo ng mga papers. Kahit mga documents na pumisan sa our passport. Next po is illegal immigrants. People who move without permission. Ito naman po. Sige po, magbigay ka naman. Ang example dito is parang ang gusto nila sa airport ay yung parang magbabakasyon lang pero ang gusto talaga is mag-over. Yung kita ko kasi, magbabakasyon daw siya sa Vietnam, pero doon siya for production. Hanggang ngayon siya, institution. Di ba bawal? Di ba bawal? Ang tawag doon ay illegal. Oo. TNT. Hindi ba sila hinahanap doon para mas? TNT. Pag may expiration kasi lagi yung ano. Then, ano mo, di ba, nagpunta ko kayo ng legal, then, yung parang, legal mo yung punta doon, example. Then, especially yung, ano mo, yung kontrata mo, then, nandun ka din, then, legal. Next po is, refugees. People who escape their countries because of labor or persecution. Sino po gusto mag-ibig? Yung ano, for example, di ba North and South Korea, may mga bansa yun. So pagka yung North Korea, yung pagka North Korea, pumunta siya ng South Korea kasi sa North Korea, kami kasi nangyari doon, parang lagi yung mapatay natin. So yun, dinata kasi niya yung problema sa bansa niya para magatakas. Sino po gusto
President Manuel Quezon. Parang yung underway sa Nazi Party sa usually sa ay para naghahanap sila ng pilipan para naghahanap sila as talagang pinatulog, ginagap sila ng kasi sa Manila. A family leaves their country because of war and goes to another country. Good morning, everyone. Okay, good morning. I am in Florida to discuss the causes of migration. So without looking at your notes mo, sino makapagbigay na example about causes of migration? Yes. Ano po, education, para mag-aral sa ibang bansa. Sige, sino ba? Poverty. Okay, yes. Great. Sige, sino ba? Financial stability. Financial stability. Yes. Threats. 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 Yes. Ano lang, leisure time. Leisure time. Migrants. Yes. Ano yung pwede rin yung Marriage. Yeah, lahat yan talaga mag-discuss natin kasi nakita nyo na siya sa mga. Ayan, let's try guys number 1. Number 1 is to escape persecution. So ano nga ba yung persecution? Anyone? Pakibasa. Number 1. Yes, Miss Jan. The escape path or future persecution based on race, religion, nationality, and for membership in a particular social group or political group. In most countries and in the United States, families and individuals meet this criterion of the refugee status or asylum. Now here's the difference. Refugees must secure the status prior or entering the country of choice, whereas asylum seekers seek status upon arrival. A complex difference in the process of getting people able to accept. Yes. Yan, escape persecution. Some people move to another country para makaiwas daw sa discrimination or danger, usually because of their race, religion, nationality, or beliefs. Then sa US daw at other countries, may tinatawag na asylum which you can apply for protection kung pasok ka sa qualification. So ano nga ba yung criteria para mag-qualify ka as an asylum seeker? Ayan, based sa 1951 Refugee Convention, dapat, sa number 1 is you are outside your country or of nationality. Kailangan daw nasa ibang bansa ka na pag-applyan mo when you apply. Hindi raw pwede mag-apply kapag nasa bansa mo ba ikaw. Parang ganun, parang kailangan na dito ka sa Philippines bago ka mag-apply. Hindi pwede nga naman tsaka mag-apply. Yeah. Number 2 is have a well-founded fear of persecution. Hindi daw kailangan ang reason na natatakot ka lang. Dapat may proof or valid reason ka, may valid reason yung fear mo. For example, by threats, violence, or harassment na talaga. The number 3 is because of at least one of these 5 reasons. Yeah, race, example nito is minority group o inaapi o pinapatay. Next is religion. Next, nationality, political opinion, at saka membership in a particular social group. The number 4 criteria is cannot return to your home country because of danger. Dapat mapatunayan mo na hindi ka dapat bumalik sa bansa mo kasi delikado na para sa iyo. Like, nakadepende na yung mo doon, yung buhay mo. Kasi your life or freedom is at serious risk kung uuwi ka daw. Hindi ka basta takot lang, kailangan may malakas na reason kung bakit dangerous na daw umuwi. For example, isang babae mula sa Afghanistan na ang tumakas dahil pinilit siyang magpakasal sa isang Taliban fighter. She refuses and fears for her life. And then she applies for asylum in Canada. And magka-qualify siya kasi
she is part of a social group or women resisting forced marriage, then she is facing persecution like may threats talaga or violence, and then last is her fear is well founded. Pero heads up, ito yung pinaka-big difference nila. Refugees need to be recognized na talagang nangailangan na talaga ng tulong before entering a specific country. And then asylum seekers naman po is kailangan yung mga nag-a-apply before arriving sa isang country. Yes, medyo nakakalito pero hindi nila. Number 2 is to escape conflict or violence. Makibasa po number 2. Yes, Ms. Sheila. To escape conflict or violence. In many countries, but not the United States, families and individuals join faith to escape conflicts like war and violence can be considered for status or city. Ayun, so, yun nga, sabi daw is, some people are fleeing from war zones or areas na sobrang violent, like may civil war or rebel attacks, pero not all countries daw ay ina-accept sila agad. Pero yung iba ay ina-allow sila to apply as refugees or an asylum seeker. Ang example nito, ito naman magbigay na example lang yung refugee. Or alam nila tayo ba? Refugee, example lang. Example. Siguro yung amin magandang example ng refugee yung kaya sa World War II yung sa mga libre. Yan, yun nga daw. Example lang ito is yung Jewish refugees between the, yung war nila between sa Nazi. German ba? Germany. Ayan. Yung taong 1930 to 1940, then during World War II. 1,300 daw din sila, and then inano sila sa Manila, and then tidrato sila with PPM and safety. Number 3 is due to environmental factors. Please read number 2. Yes. When the future undertaking space will connect to environmental factors. Natural disasters are other than other environmental factors caused by climate change are real threats. Thus, disproportionately affect the people living in poverty. In fact, Christian Aid reports that 1 billion people will be displaced in the next 50 years of climate change world. People with this description are dubbed climate refugees, but the name does not necessarily imply they have or can receive refugee status. As this is a two-word phenomenon, many countries are trying to determine how to respond this geography. Ayan, bakit daw kaya factor yung environmental sa due to environmental factors? Bakit yung factor sa migration process? Pero, then, migration migrate siya. Ano siya? Kaya siya nag-migrate kasi nasira yung mga ano niya. Dahil siguro ba yung tinira nila. Jadi namatay din yung mga anak nila. Tapos nalulipot na siya sa ibang bansa. Doon na siya na bali, hindi nag-migrate na yun. Isa ka pala siya po. I don't get it. Ano climate change to? Reason siya is climate change. Bakit yung factor ng climate change na migration? I think kaya naging isang factor yung climate change sa pag-migrate kasi bilang tao na rin, syempre isipin natin, kung hindi stable or kung hindi tawag ito kung hindi nga comfortable yung environment mo, di ba parang masahanap tayo ng mas comfortable na para sa atin. Yeah, tama. Alam naman na lahat na trend ang climate change, di ba? Sa atin lagi tayo malapit sa disasters like typhoons, floods, or droughts, people are forced to move kasi hindi na safe or livable ang lugar nila. Then according to study from Christian Aid, up to 1 billion people might be displaced in
in the future dahil sa environmental issues daw. Yung mga tao na ito ay tinatawag na climate refugees, pero to be honest, wala pa daw clear na rules para paano sila makakuha ng ganung status. Pero kasi bagong issue pa lang yun. And number 4 is to seek better health care. Sino pwede magbasa? Yes. Imagine living in a country with limited access to health care when you're suffering from serious health problems. Not fun. Yeah, sino makapagbigay ng example sa bakit daw factor na sa pag-migrate sa isang bansa? Healthcare. Kasi poor ang healthcare dito sa Vietnam. Bakit yung mga tao nagsisik sila ng better health? Ang dami naman kasi ito paggawa ng pinipili pang ginawa. Parang hindi masyado complete yung gamit sa hospital. And sa ibang bansa kasi, mas kompleto din, mas advanced yung technology sa meron. Kaya minsan yung mga naunay sa Pilipinas is mas pinipilit na makuha ng international. Meron pa mag-aaral? Ang dami Kahit naman. experience, Hindi. Ang alam ko lang katulad na lang yung case po ni Miss Chris Aquino, di ba? Parang hindi ma-cure ng mga Filipino yung yung sakit niya po. Tapos kaya, ayun nga, nag-migrate siya doon, hindi para for magbakasyon, kundi para magpagaling. Tapos isa pa din dyan is because mga professionals din po yung mga foreign doctors doon. Yung kay Chris Aquino kasi dito sa Pilipinas talaga para mahirap para makaka-poor. Yung facilities, Yung facilities para kita yung yan, imagine nyo yung country na super limited ang access sa hospitals or doctors, tapos may health conditions ka pa. Imagine, buntis ka, para hindi ka diba? Example din yung buntis ka, tapos hindi ka maaskas or kasi napakalimit lang ng Ayan, number 5 is to escape poverty. Alam naman na lahat na, diba, malaking factor ang poverty. Bakit? Kahirapan. Diba? Other hands. Yes, Miss Oriento. Bakit malaking factor ang poverty sa migration? Minsan po, sir, yung mga tao po dito sa Pilipinas, they lack po the financial assistance po. And also po, mawawalan din sila ng opportunity para makahalin na ako. That's why ang poverty po ay nakakapag. For example, yung pinaka-head family or yung mother, father, one family po, ay i-decide po na maging OFW for them to have an opportunity po to have financial assistance po outside ng Kaluti. Kaya po nagkakaroon po tayo ng mga OFWs na kung saan po ay nakaka-affect po yung poverty. But po yung poverty ay naging cause po ng migration po dito po sa atin sa bansa. Imagine yung basic things pala, parang yan, nataliwas. Kaya iba talaga. Parang sobrang hirap. Kaya kailangan natin ng magandang phobia. Kaya kahit yun lang, sa part ko, next session is yan na si Sheila. Okay. Sa Monday. Thank you. Mag-thank you. Bye-bye! Thank you po, ate! Bye-bye! Ano sasabihin kay Nena?